Hello, good evening. Kumusta naman ang lahat? Isang nakakalokang evening sa inyong lahat. Habang nagpapahinga ako dito. Charis, nagpapahinga. May ano na naman. May duty na naman bukas mga indal. Nanonood na ako ng ano dito. YouTube. Bago matulog, papaantok. And then, work na naman bukas mga indal. By the way, para sa mga hindi nakakakilala, kailangan talagang magpakilala. My name is Nurse Can. Nagpo-post ako ng mga content, videos, or kung ano man related sa mga mga topic useful sa mga papunta dito sa Amerika at mga nagbabalak pa lang na mag-take ng NCLEX. Sana ma-inspire ko kayo na pumunta kayo dito sa Amerika at maranasan nyo naman yung hirap. Charis! Anyway, may nagtanong sa akin is ano lang to, short video clip lang. May nagtanong sa akin kasi ano na niya, embassy interview niya na ngayong December. Sabi niya, Nurse Can, kailangan ko pa bang kumuha ng police clearance for the embassy interview? Mga inday, if for example, nagtrabaho kayo sa Saudi Arabia or nagtatrabaho pa kayo sa Saudi Arabia, tapos umuwi lang kayo ng Pinas para magpa-interview, kailangan nyo ng police clearance galing sa Saudi Arabia. Pag umuwi lang kayo for the interview, kailangan nyo ng police clearance. Pag magpapa-interview kayo sa US Embassy in Manila. Kasi sometimes may mga umuwi lang for an interview sa US Embassy in Manila. Tapos, bumabalik din ng Saudi, dun sila nag-exit. Pero in that case, dapat may dala kayong police clearance. Kapag exit na kayo sa Saudi Arabia, yung passport ninyo mayroong tatak na exit, cleared kayo, tapos nagpa-interview kayo sa Pinas, you don't need a police clearance. Kapag exit na, very clear yan sa US Embassy Manila website, you do not need to secure a police clearance. Ang kailangan nyo lang ay NBI clearance, mga inday! Charis! Ayun, hindi nyo na kailangan. Kapag naman nagpa-interview kayo sa Saudi Arabia, tapos nag-work pa din kayo sa US Embassy in Saudi Arabia, clear naman mga inday. Kailangan nyo talaga ng police clearance. Ayun. Paano ba kumuha ng police clearance mga inday? Pupunta kayo sa Embassy, Philippine Consulate sa Jeddah or sa Philippine Embassy sa Riyadh, kukuha kayo ng endorsement letter. Pagkakuha nyo ng endorsement letter, parang pupunta ata kayo sa police station para, of course, magkumuha ng police clearance, mag-fingerprint, kung ano-ano pa. Dalhin nyo yung ikama ninyo, pati na rin siguro yung passport ninyo ata. Tapos, after nun, pupunta kayo ng MOFA para parang lagyan ng sticker or something. And then, after ng MOFA, punta kayo ng I think babalik ata kayo ng Philippine Embassy ba yun? Parang gano'n. Pero, yung iba, kasi valid lang yan inday for 3 months. Kung yung interview nyo naman is, within the next 3 months or 6 months, parang 3 to 6 months lang ata yung validity ng police clearance. Huwag nyo nang ipa-authenticate. Punta lang kayo ng Philippine Embassy, kuha kayo ng endorsement letter, pa-police clearance kayo sa pinakamalapit na police station, that's it. Usually nga yung mga nagtatrabaho sa MODA, under Ministry of Defense, yung mga nurses, they just get an endorsement letter, not from the Philippine Embassy, but from their employer, and then diretso na sila sa police station para magpa-fingerprint. Ayan mga inday, sige na, babush na, bye-bye! Sinagot ko lang in video para in the future kung may makapanood nito dahil ay guided na. Charis, guided na! Sige na, babush na!